Paano mag-register ng business name sa DTI as an online seller? Sa video na to, malalaman mo ang mga dapat at hindi dapat gawin bago ka mag-register ng business name mo sa DTI. Malalaman mo din ang mga 7 tips ko kung paano nga mag-register ng business mo sa DTI kung ikaw ay online seller. Let's go! Hi! Hi guys, this is Archie Noche, and kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please do hit the subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing tips, tricks, and strategies para sa business mo online. Let's go! Kung ikaw ay isang online seller at isa ka sa mga may problema or namumroblema kung paano nga ba mag-register ng business name mo online, then para sa itong video na to. Sa video na to, sasabihin ko ang 7 steps ko na na-experience kung paano nga ba mag-register ng business name mo online sa DTI. So, para makapag-register ka sa DTI, kailangan mo itong mga simple steps na ibibigay ko. Number 1 is ang business name registration. Alamin mo kung ano nga ba ang business name na gusto mo. Dapat ito ay unique at nagko-comply sa DTI guidelines. Dapat mong malaman na hindi dapat offensive ang business name na ilalagay mo at hindi dapat misleading ang terms na gagamitin. Pwede mo rin i-check ang availability ng business name na gusto mo sa website ni DTI. Isa pang way para ma-check kung available ba ang business name na gusto mo, pwede mong gawin ay magpunta ka sa pinakamalapit na DTI office. So, number 2 is prepare the required documents. Para makapag-register ka sa DTI, dapat accomplish mo or dapat makumpleto mo ang DTI application form na madadownload mo sa DTI website. Dapat ka rin mag-prepare ng government valid ID ng business owner. Kung online ka naman magre-register, pwede mong i-click lang ang mga forms at i-fill up na rin online ang lahat ng kailangan na DTI form. Submit the application. Kung online ka magre-register, pwede mo na agad pindutin ang submit once na sigurado at na-check mo na ang lahat ng information na nilagay mo. Fourth step is ang payment and fees. So, babayaran mo kung ano nga ba ang DTI fees na pinili mo. Nakadepende kasi kung magkano ang babayaran mo, kung ano ang level na pipiliin mo. For example, kung barangay, kung buong Pilipinas ba, kung national level ba ang pipiliin mo. So, ayun. Kung online seller ka, masasuggest ko na ang piliin mo ay yung national level since hindi naman isang barangay lang ang sakop ng business mo kasi pang buong bansa na rin ito. Kung may extra budget ka naman. So kung may extra budget ka naman, masasuggest ko na pang national level ang piliin mo na option. Pwede mong bayaran ang payment para sa DTI sa mga accredited nila na payment channels. Nakadepende rin sa location and ng nature ng business kung magkano ang babayaran mo kay DTI. So, para sa mga online sellers, kung national level ang pipiliin mo, maglaan ka na ng mga 2,000 para dito. Ang fifth step is ang processing and ang issuance. So, mag-antay ka lang kung pagkatapos mag-process. Pero kung online ka naman nag-register, kadalasan, hindi naman ito umaabot na isang linggo. Siguro matagal na yung 1 to 3 days na ma-email nila or matapos nila ito. Once na ma-approve ka, magbibigay si DTI sa'yo ng Certificate of Business Name Registration containing the business name and ang pangalan ng owner or ng authorized representative. Ayun. So, isi-send rin nila sa'yo kung ano nga ba yung mga forms na pinilapan mo. Pang-6 na dapat mong malaman ay yung renewal of registration. So, kadalasan naman ang pag-renew ng DTI registration or ng business name mo sa DTI ay halos 5 years. I-check mo lang to palagi para ma-ensure ang validity ng iyong business name. Number 7 is yung compliance. Mag-comply ka sa mga additional requirements depending sa nature ng business mo. Nakadepende ito sa industry type or kailangan mo mag-secure ng ibang permits or licenses sa government. So, ito ang 7 tips ko kung paano nga ba mag-register ng DTI mo dito sa Philippines kung ikaw ay isang online seller. Mahalaga na sundan mo ang mga requirements ni DTI
pag-register ng business name. Ilalagay ko ang link dito sa description box kung saan nga ba makakapag-register ng business name mo online. Ilalagay ko rin dito ang screen record tutorial kung paano nga ba mag-register ng business mo sa DTI. Hi guys! So, ito nga pala yung screen record kung paano kayo mag-register ng business nyo sa DTI. Okay, punta lang kayo dito sa website na to na bnrs.dti.gov.ph. Tapos makikita nyo sa screen nyo na lalabas na ito. Makikita nyo yung terms and condition, yung important notice, and basahin nyo lang lahat ng information dito at intindihin lahat para hindi magkaroon ng problema sa inyo. Ayun, nandito rin yung mga data privacy and yung security notice. Kung nabasa nyo na lahat, i-click nyo lang yung I agree na blue button dito sa may baba. Okay. So makikita na natin ang new registration, yung business name registration natin. I-fill up nyo lang lahat ng information nyo. Yung are you a stateless person, yung ayan. Fill up nyo lang lahat at ilagay yung tamang mga details nyo para makita mag-register kay DTI kung ano nga ba yung information ni owner. And double check nyo lang lahat ng mga details. Kung okay na kayo, ayan, magsasend sila ng code sa email nyo. Kung wala sa inbox ng email nyo, i-check nyo sa spam folder. Minsan kasi dun siya pumapasok. Tapos i-copy nyo lang yung code na binigay. Tapos click verify. Yung green button dito. Ayan. Verify. Ayan. Makasulat na email address has been successfully verified. Click nyo lang yung green button na proceed. Next, mapupunta na kayo sa business scope kung saan pwede kayo mamili kung national, regional, kung city or yung barangay level lang ang pipiliin nyo. Pero since online selling or online seller kayo, ang suggestion ko is yung national level kasi lahat naman sakop ng sa buong Pilipinas. Kaysa barangay level lang na valid ang inyong business name. Ayan, kung may budget naman kayo na extra. Yan, so makikita nyo na may total fees and include 30 pesos na documentary stamp tax. Basahin nyo lang yung definition na yung mga territorial kung medyo naguguluhan kayo pero basically yun yung ibig sabihin lahat yun. Ayan, so ilagay nyo yung dominant name ng business nyo. Tapos yung business name description. Ayan, for example dito, gagamitin natin yung John Online Store siguro. Ayan. Kaso kung makikita nyo dito, sa proposed business name, online shop, John Online Store. So medyo hindi siya maganda pakinggan. So edit natin ulit. Dito sa business name descriptor, online shop ang pipiliin natin kasi online lang naman ang negosyo natin. Okay, yan. John Store. Try natin John Store. Tapos click nyo lang yung check availability. Ayan, pili kayo kung ano yung mas okay sa inyo, kung business name ba ang una or yung dominant name ang una. Tapos click nyo lang yung validate business name dito sa baba kung okay na kayo. Ayan, naglo-loading na kasi verify na ni DTI kung meron bang existing na kapangalan. Antayin nyo lang. Ayan, so makikita nyo na pass lahat ng status, ibig sabihin walang problema or ibig sabihin pwede mong gamitin yung business name na yun. Ayan, may mga onting reminders dito, basahin nyo na lang. Tapos click yung next. Tapos makikita nyo na dito yung lahat ng information na kakailangan ninyo para sa payment na. Ayun, makikita nyo yung total fee na 2,030 kasi may documentary stamp na 30 pesos. Tapos yung registration fee na 2,000 kasi national level yung pinili natin. Ayun.
Bali, dito na matatapos. Click nyo lang yung yes. Tapos, mapupunta na kayo dyan sa payment processing. Hindi ko na kinlik yung next kasi para sa example lang naman ng video na to. Pero ayun na yun. Magbabayad na kayo kasunod dito. Tapos, ayun na. Magantay na lang kayo sa DTI nyo na mag-email sila sa inyo kung ano yung mga information na kakailangan ninyo. Ayun. Thank you. DTI. Hi guys, this is Archie Noche and I hope na may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko on how to register your business online sa DTI kung ikaw ay isang online seller. Let me know in the comment section kung meron kayong mga questions or tanong para sa video na to, and smash the like button and subscribe to my YouTube channel para ma-notify kayo sa mga susunod na video na gagawin ko all about social media marketing, tips, tricks, and strategies para sa business mo online. That's all for today and I'll see you on the next vlog.